So ayan na mga katuds. As you can see, ayan, may bago na naman tayong maalapawan for today's video. The new Aerox B3 standard version mga tuds. Ganda yun, oh. Bangis eh, no? Kulay pula yung accent eh. Mahilig kasi sa pula yung may-ari nito eh. Pero white yung pinili niya. Aerox, na pahigpit yung aking helmet. Let's go, warm up. The dash. Aray ko, lupit ng dashboard, oh. Start. Babaan natin mga tuds. Aray ko. Aray ko, ganda ba ng RPM na yun? Iwanan ko muna dito. Yan, Walter Mart Balayan. Aray, kasama natin si James. The new Aerox version 3 mga tuds. All new. So, yung may-ari ng motor na to, shout out kay Beans. Yung dati na vlog na natin yung motor niyang isa, FC SZ na 150, SZ16. Sarap umano, sarap ng handling busina oh. Full tank mga tuds. Bangis. Natutuwa ako sa bagong dashboard niya mga tuds. Ano siya, parang hindi siya yung typical na makikita natin sa bawat isang motor na parang kasama siya ng fairings. Ito parang nakabukod. Pero last ako kasama din to ng fairings ng cowling. Pero nakabukod siya Parang ang datingan niya yung sa mga sports bike, yung mga big bike na mga nilalabas na Yamaha. Ganon nung datingan nito Tapos lumaki na din yung buttons niya. May menu. Ano kaya to? Kumbaga yung dating Aerox, dito nakalagay yung menu sa dulo dito. Eto, nilipat nila. Yun, nagagalaw. Ayan. Malakas ang hatak mga tuds. Maganda. Mas maagang kumakabtil ang BBA nito. 60 kilometers per hour pa lang kumakagat na, hindi katulad doon sa version 2. May version 2 kasi tayo, mamaya ipapakita natin siguro sa mga padulo ng video. Yung forma mga tuds, yung ergonomics niya parang kumpara sa dating Aerox. Kasi yun lang din naman magiging reference talaga kaya ginawa natin tong video. Kasi review na din natin, or ewan ko kung kakasya sa isang video na review yung version 2 tsaka itong version 3. May review na nga pala tayo ng version 1 na Aerox sa kulay orange. So ilalagay lang natin sa description. Pero lupit. Sa hatak mga tuds, malaki pinagkaiba. Yung Aerox na isa ay sa masasabi ko mas smooth yung ito, parang ma-vibrate ng konti. Kada piga mo ma-vibrate mga tuds. Matulin mga tuds, mas matulin to kumpara doon sa isa. Mas maganda, para sa akin mas maganda yung power delivery mga tuds ng Aerox na to. Mabangis. Mas maagang ang bumibigay or kumakagat yung BBA nito. Or baka depende lang din sa RPM. Sa RPM niya, masasabi ko na kagad na napansin ko sa dashboard mga tuds, lumiit yung niya, umonte or lumiit yung kanyang tachometer. Tapos malaki siyang tingnan mga tuds. Malaki siya tingnan kasi dito matagtag mga tuds. Tagtag yung suspension. Typically Aerox, ano ba tawag doon? Basta typical na Aerox yung ganyan, tagtag din ng Aerox namin sakit sa katawan. Malaki siyang tingnan pero ang screen niya ito lang. Ayan
Kaya parang naliliitan ako kumpara doon sa unang version na sobrang super ganda ng malalaki yung font. Ito naman malaki din pero yeah, makikita nyo yung speedometer. Pagka binigyan mo, bibigyan ka din talaga eh. Pero balik tayo doon sa dashboard, parang naliliitan ako eh. Tagtag. Kaya yung mga Kaya yung mga bumibili ng Aerox na mga motor, talagang pinapalitan nila ng either fully adjustable o aftermarket na suspension kaagad. Excuse. Yung Aerox nila, tapos pinachutun nila, either palitan nila ng bagong suspension yung harap, tapos bagong suspension yung likod. Ang ginagawa nila kadalasan is pinaparipak nila, pinapatune nila yung unahang suspension, yung front shock, kasi nakakadagdag din sa nakakadagdag din sa pagkatagtag ng motor. Pero pag naman ganito yung datingan ng kalsada, smooth naman din, matining yung, kaya lang ramdam na ramdam mo yung mga lubak tulad sa mga gantong daan na hindi espalto. Maano nyo naman sa boses ko eh. Yun, kapitin natin konti. Acceleration niya mga tuts, malakas eh oh. Mamaya natin i-ano. $11.26. Pare, lupit ng bagong Aerox. Isa pang magandang feature na idinagdag sa bagong Aerox version 3 is yung kanyang rear disc brake mga tuds. Yan oh, kita nyo ito yung preno sa likod, naka disc brake na din oh. Ito yung sa harap, ayan oh, naka accessories na kaagad oh. Ang forma. Kaya lang yung mga gantong accessories, pag lagi na initan, nakakupas to eh. Kaya mas maganda kung bibili ka ng mga accessories na alloy, either kulay itim or kulay silver na kaagad, para hindi mo makikita yung pagkakupas no. Ang ganda din nung nilagay nilang fairings dito na may accent siya na kulay white oh. Tas may Yamaha logo. Ganda eh. Lambot ng silinyador. Feeling ko pinataas yung seat height nito kumpara doon sa dating version, kasi pangita ko na kaagad sa upuan eh. Siyempre binago nila yung bodyworks. Expected ko na binago din na lang slightly yung upuan. Parang mas matambok yung upuan nito kumpara doon sa dating version na medyo parang may camelback seat. Ito parang mataas, mas matambok kaysa doon. Pero ganda talaga ng ginawa nilang bagong bodyworks nito. Mga toads, paki-comment naman no. Ang nakikita ko kasi dito simula version 1, pare-parehas lang sila ng chassis. Sa engine lang talaga nagkakaiba. Or ganun pa rin, walang update sa engine, sa puro lang, slightly mataas na horsepower or mas pinatipid or mas, pero same engine lang, 155cc SOHC with BBA no, CVT transmission, kasi ito standard version kaya CVT pa rin. May isa pang version na yung turbo, parang yung katulad sa mga NMAX na bago yung turbo, na pwede kang mag-shifting. Pero sa totoo lang, kung ako lang tatanungin talaga, hindi mo naman masyadong kailangan ng mga ganong mga bagong tech pagdating sa motor, kasi may mga accessories naman na bibili na ganon. Parang katagalan pagka halimbawa ginagamit mo yung motor, dagdag maintenance pa yun pag nasira eh. Kasi aminin man natin lahat, kahit anong motor, darating ang point na masisira din talaga eh. May masisira at masisira eh.
kumpara sa walang mga features na gano'n. Yung katulad ng mga ABS nitong Yamaha na lagi na lang may papanood ka kay kalikotista na lagi na lang pinapa-convert sa stock sa normal na braking system, yung ABS nila, ABS delete kung tawagin, di ba? Yun yung isang bagay na gano'n ba na imbis na mas tatagal pa yung lifespan ng isang pyesa, is lalong nandoon na tayo sa innovation, pero ang problema kasi pag nasira maganda ang pool sa handling mga tuts, napakagaan niyang dalhin, hindi kumpara dun sa ewan ko lang din, baka pudpud na ang gulong nung kaya ganun. Dito hindi ka parang nagdadala ka lang ng maliit na scooter, hindi ka tulad dun sa version 2 na parang medyo may pagka maganit yung handling. Ewan ko lang din, baka nasa sa gulong sa unahan yung nun, yung issue, kasi palitin na yung gulong ng unahan namin tangin na boy, lakas ng preno, kunting kalabit mo lang preno na kaagad siya. Lakas sumatak mga tots, ganda. Maganda kasi dito, dinis brake na nila. Isa din sa mga ina-upgrade ng mga naka-Aerox is yung pinapa-disc brake nila yung likod. Kasi talagang masasabi mo pag may Aerox na version 2 ka, talagang masasabi mong mahina ang preno, may pagkamahina yung preno niya. Kasi tingnan mo naman yung braking system ng Aerox version 2, drum brake sa likod, tapos disc brake sa harap, ang liit na mga rotor, tapos yung preno pa is single piston caliper pa ang nakakabit. Kaya sa pakiramdam ko talaga na nakakagamit ng malalakas na preno ng motor, lalo na yung mga naka 4-pot, yung big bikes ko. Hindi naman literally big bikes, yung mga sports bike ko naka 4-pot. Talagang masasabi mo yung mga difference ng preno. Ito, pag pinagsabay mo tong preno nito, lakas na nito, gawa ng disc brake na pati likod malaking tulong talaga pagka kumpara sa mga decambio na pwede mong i-engine brake. Ito hindi kasi CVT, naka CVT siya, wala siya gaanong engine brake. Lalo pa yung mga nalabas ngayon na motor kumpara dati sa Mio. Ang Mio talaga, yung Mio Sporty, lakas ng engine brake nun. Basta ibaba mo ang silinyador, talagang babagal. Hindi katulad ng mga gantong motor ngayon na kapag binaba mo yung silinyador, hindi kagad na talagang drastically na bumababa yung takbo. Ito dahan-dahan bumababa ang takbo. Para nga naman syempre yung salida hindi masayang, kasi nandoon yung bentahe talaga ng CVT para makatipid sa gasolina Kasi syempre pagka baba mo ng silinyador tas bumagal, sisilinyadoran mo na naman yun para tumulin. Kaya yun ang nangyayari, ang iba pagka kinakalikot ng CVT, pag kinakalikot nila yung CVT nila, pinapatigas yung spring ng clutch lining. Para nga naman pag binibaan sa silinyador, mabilis magre-release yung clutch, para yung salida ng motor hindi kaagad na baba. Ando doon pa rin yung salida, pero yung RPM mababa na. Kaya yon, walang engine brake yung scooter kumpara sa mga stock na configuration ng ng CVTs na hindi kagad bumibitaw yung lining sa clutch bell, may engine brake. Kaya lang syempre pagka mas matigas, mas matagal, nandoon yung aarat muna yung motor, RPM muna bago kumapit sa clutch bell yung lining. Ganyan yun Tapos iba pa din yung performance na nakakabit sa sa mismong torque drive. Iba pa din. Sa akin doon ko nakikita yung gano'n na aarat muna bago ba umarangkada, papa-RPM mo pa. Hindi kumpara sa mga stock configuration, arangkada agad.
hindi na siya agad ano, kasi malalambot yung spring. Ang masasabi ko lang talaga dito sa Aerox na bago, yung pa din ang ano, configuration ng na suspension. Pero sa isang banda naman, maganda yung suspension na ganito, lalo na kung ano, mataas yung ground clearance ng Aerox, pwedeng ipang-banking. Pero wag naman yung sagad, kasi ang laki din ng center stand dito eh. Pagka bumangking ka na sagad, lumalapat yung ano nito, center stand eh. Usapang suspension, kapag halimbawa bumabangking ka, smooth to sa ano, sa cornering. Pagdating sa cornering, hindi ka yung basta-basta na tatalbog-talbog. Mahirap kasi pagka, syempre, pagka bumabangking ka tapos yung suspension mo masyadong malambot, tatalbog-talbog ngayon yan. Syempre, pag tumalbog yan or mabilis yung rebound, ano na yan, yung parang yung pinaka center of gravity niya maglalaro, hindi magiging stable ngayon yung motor, kasi nga patalon-talon. Ganda pare, oh. Sarap hapitin. Yun, bumawas na kagad ng 1 bar yung gasolina. Pinaliit din nila yung ano, basta everything is gets ko, ano? Huwag na, Tagalogin ko nun. Parang lahat ng nangyari dito sa dashboard niya lumiit, mga tods. Kaya nakakapanibago. Pero sa isang tingin naman, ano mo kagad, malalaman mo kagad yung information na gusto mong makita. Gusto ko din makapag-review nung ano, yung version na Kawan, yung version na turbo version. Wala na yung kasama ko. Time na natin kasama. Kasi parang ano na yun, TFT na. Naka TFT display na siya. Ito LCD pa rin eh. LCD display pa rin. Tapos yun lang, na disappoint lang ako kasi medyo lumiit kumpara doon sa dati. Although maliit naman din yung dati, pero malalaki yung, kumbaga yung information niya malalaki. Mamaya, basta makita natin mamaya kung ano yung pinagkaiba. Pero para sa akin pinakamalupit na dashboard yung sa ano eh, sa Aerox version 1 mga tuds. Talaga pinakamalupit, sabi ko talaga. Trending na trending dati yung dashboard nun. Instrument panel, kung pag-uusapan lang talaga, doon na ako sa Aerox version 1. Mga pinakamalupit. Ganda talaga din sa may Kalatagan, no? Mamaya pagkatigil natin dito sa may park ng Kalatagan, ikutan natin yung motor. Talagang para ma-appreciate natin yung bagong itsura ng Aerox. Lakas, no? Ganda yung pang overtake eh, no? Hindi nakukuhan, hindi ka nabibitin. No? Parang yung pakiramdam mo pagka halimbawa naka-ano ka, yung naka-CVT na kagad yung pakiramdam mo dito sa motor na to eh. Oh? Bangis. Yun. Odo natin. Odo ng motor na to ay 383. Wala pa, hindi pa nabe-break in mga tuds. Ang stock nga pala na decals nito, yung Aerox na version 3 na kulay white, is kulay blue talaga originally. Ito lang, binago na lang kagad niya yung kulay kasi mas strip niya yung kulay pula. Ewan ko kung pinalitan niya din tong pairings na to. Last ko pinalitan din to eh. Bigay lang din sa idea ng mga ano, gusto yung iba yung colorways, pero gusto nila kulay white. Pero syempre yung labas galing kasa talaga is kulay blue. Pero maganda din naman yan. Maporma din mga tuds. Ganda, ganda. Maarat nga lang. Maarat yung motor. Tignan. You know? Arat. Yan, Aerox version 3 oh. Bangis oh. May parang winglet siya dito na kagad oh, built-in winglet. Yan na kasi ang bagong uso ng mga motor ngayon eh, may winglet na eh. Ba, naka ano na din pala, naka radiator ano na din oh. Naka accessories na din, radiator guard.
Ito pinakamagandang upgrade dyan no? Rear disc brake. Iba na din yung yung itsura ng placer nya. Pinaliit. Ito yung dati LED na din. LED na, ginawang LED. Tapos yung tail light nya, ayan pahaba na, parang style R1 na yung itsura nya. Bilis, may plaka na agad siya. Yan bangis Ito lang talagang parang lumit yung field of view nung dashboard. Yan. Ano ba makikita dito? Battery, oil, B-belt, odo. So ayan, dito clock, speedometer syempre, kilometers per hour. Dito yung fuel gauge. Dito naman yung kanyang RPM. Nga sa tingin nyo mga tods, maayos ba? Nagkameron siya ng dito, tornilyo. Para sa akin parang ang dumi tingnan, tornilyo dito. Kasi yung mga typical na scooter, wala ka talaga makikita ng tornilyo dito Dito sa ilalim nakakabit ng tornilyo. Pero ito nilagyan nila dito. Lipin natin yung muka. Ito talaga naging iconic na to Simula version 1. Ito na yung visor niya Tapos yan yung unahan Naka LED na pala. Ganda Dalawa yung pinaka ilaw niya na LED. Tapos yung itsura ng headlight niya, ganyan. Parang projector type siya na pa rectangle. Tapos yan, meron siyang daytime running light. Kilay. Angas yung kilay, galit na galit Then parang pinaliit. Tapos yung fairing siya, parang pinalapad lalo. Tapos, ito, nagustuhan ko tong pinakauna na to. Pinakainis nila. Siguro naman yung nito, yung version 2. Yung kumakawang May kakaibang sound. Parang ito meron din Sa Gedli naman tayo. Ayan, meron siyang bagong design dito na kapag ganyan May honeycomb pa na style dito na plastic. Tapos may forged carbon na texture dito. Parang style niya ay air vents. Tapos meron pa ditong bukod na fairings. Ito maganda din sana kung ginawa nilang ganito din yung style Kasi ito yung parang magagasgas katagalan Ganda ng ganda ng tail section Pag parang sa sports ba. Kasi may bolts na naman dito. Meron siya ng bolts. Sa Aerox na isa, makinis yan dyan Yung tipong para bang hindi mo alam kung paano kakalasin. Yung parang ganun ba? Kaya lang yung Aerox dito, meron siya dito Ano ba to, Fred? Pinaltan niya din ng fairings? Palit din na. Ano bang kulay? Kulay blue? Ito? Puti? Palit na nga kagad Pinaltan niya kagad. Center stand natin. Dali lang din center stand Ito yung sinasabi ko na ang higante or sobrang lalaki ng center stand dito na kapag bumangking ka ng alanganin, pag sumayad to, semplang ka. Pero yung crankcase nya, yung airbox and crankcase cover, iisa lang din sa version 3. Parehas lang. Yun, ang oil capacity ay 100 ml sa gear oil. Kitang-kita na yung makina ngayon Ano ba to? Parang pinahaba ba to? O yun pa din? Ang ganda ng parang likod niya. Yung tail section niya parang ginaya talaga sa Yamaha R1. Tail section nitong R15 mo. May papaganyan din Katulad di ba? Tapos parang napansin niyo ba to? Parang ang laki ng gap ata. Ang laki ng gap dito ng fairings Kitang-kita yung bakal. Buti na makinis. Parang laki ng gap hindi lang talaga ako sanay makakita ng ganyan kasi yung mga typical na scooter kasama siya dito. Andito yung buttons, andito yung kasama ng cowling na to yung buttons. Ayan. Sa buttons naman, typical sa right side ay meron kang hazard light on off, tas nandito yung inyong starter switch. Tapos dito yung menu, mababago mo yung dito sa dashboard. Ito yung high beam, low beam, signal lights, busina.
Gawa ng busina ano. Tapos ayan, ano pa bang ano dito? Parang ang datingan din naman ng bagong switch niya ay parang sa mga big bike. Kasi makikita niyo dito, kaya lang parang kulang pa dito. May parang doon sa Aerox na isa, may kalbitan dito. Kung di ako nagkakamali, may kalbitan dito ba o dito no? Na parang ang vibes ay sa mga big bikes. Tapos sa susian niya, same pa din na susian nung dating Aerox or typical na mga Yamahas na sa NMAX Aerox. Fuel ay i-ano muna, itatapat muna sa open. Tapos pindutin mo. Ba, matigas. Yun, umangat na. Naka ano na din oh. Naka-accessories na din ng tank up ito oh. Parang pinaliit yung butas dito ng mga toads. Pero sa akin mas maganda kasi parang sa kotse lang yung ano yung dating ng pagasolinahan ng tangke eh. Tapos sa seat naman, yan, dito pa rin yung malaking seat. Meron siya nilagay dito na ano bang tawag dito, yung accessories dito sa ilalim ng seat. Ayan yung seat niya oh. Lapad din mga tods. Ang dami mo na makalagay dito. Testing ko nga ang helmet mo dito kung kasya. Kasya ba yung helmet? Helmet na ano? Ano bang helmet to? Zebra? Full face helmet. Tingnan natin kung kasya. Kaso ko kasya eh. Ay merong ganito. Hindi kasya. Hindi kasya. Siguro half face no? Kasya dito no? Kahit nakapatay yung dashboard oh. Basta naka-hazard. Bah, ba't ganoon? Nag-glitch na ata. Oh, wala susi, naka-hazard pa din. Buksan natin. Yun, namatay na. Pero pag pinatay mo nung nakabukas, yun pa din, no? Kung sa'yo, testing natin. Christmas light. Pag naka-hazard yan, naka-hazard na. Pag pinatay, patay din talaga. Kung kanya ngayon, nakabukas pa din, kahit patay na yung susi. Para sa kotse na, para sa mga kotse, pero yung ano niya, ito, iingatan nyo, halimbawa, baka nakalimutan yung patayin, kasi tuloy-tuloy pa rin yan nakabukas eh. Kailangan yung patayin pa rin na bubuksan nyo muna yung susi para mapatay kasi pag nakaganyan, diba, patay, naiwanan yung bukas na naka-hazard na ganyan. Kahit na tanggal mo yung susi, hindi siya napapatay oh. Tuloy-tuloy pa din. Kailangan patayin nyo. Sa riding ergonomics naman mga tuds, 5'5" ang aking height and kitang-kita naman na maluwag ang leg space. Then medyo nakababa ang inyong legs na nakakadagdag sa comfort lalo na sa malalayong biyahe. Di na makoconstrict ang blood flow sa inyong legs. Sa seat height naman po, medyo tiptoe ako sa motor na ito. 790mm ang kanyang exact seat height. Sa mga 5'4" pababa, medyo mahihirapan na po tayo mabot ang ground sa motor na ito dahil may katangkaran po ito. Magagawa naman po yun ng paraan. Magpa-magic lower na lang po kayo. Napaka-komportable po ng upuan nito. Malambot at makapal ang foam na nilagay sa kanya. Mas malambot to kaysa sa mga previous version niya. Sa buong biyahe ng ride vlog na ito, di ako nakaramdam ng ngalay sa puwetan ko. Di katulad ng ibang unit na nasakyan natin dati. And then matutuwa din yung OBR nyo dito kasi talagang napakalambot ng upuan na nakalagay sa kanya, sa pillion seat natin mga tuds. Usapang weight naman, magaan din siyang dalhin kasi nasa 124 kilograms lang ang bigat niya. Kasama na yung punong tangke at ang oil. Fuel tank capacity nga pala ng motor na ito is 5.5 liters. Sa langis naman ay mahigit 1 litro mga tuds, which is 1.1 liters. Maganda yung pagka-design ng bagong ano niya, tagaturo ng tachometer, pinakapal. Ayan o. Tapos hindi laggers, yung kumbaga tamang-tama ang pixels niya pagka ano mo yung yan o, tama pag binibirit, pag binababa. Yan, BBA. Sarap.
Kaya mahalaga sa isang scooter kung malakas talaga ang preno. Yan, maganda yung upgrade. Sulit na sulit sa upgrade na ang cash price ata nito ay 100. Hindi ko pala tanda kung 126 ba o 127. Angat na ulit natin yung camera. Yung preno sa unahan, wala siyang pinagkaiba kumpara sa dating Aerox. Pero kanina na nakilatis ko yung motor, parang mas pinakapal. Mas pinakapal yung front shock nito kumpara sa dating mga Aerox. Kasi yung mga dating Aerox, napakaninipis ng front shock nun. Ngayon ito, feel ko talaga, and then visually na makikita mo talaga ang kaibahan na mas malaki talaga yung shocks nito kumpara sa dating Aerox, mga tuds. Tama-tama to mga tuds kung gusto mo halimbawa ng scooter na yung malalapad yung gulong, naka disc brake na, malalakas yung preno. Ito na yun mga tuds. Huwag ka na mag version 2, mag version 3 ka na kagad kung halimbawa na yung forma mga tuds talagang maporma. Kasi yung iba nagtatalo-talo sila, kesyo mas maganda yung harapan daw ng version 2, kesyo mas maganda daw harapan ng version 3, ng likodan or yung tail section ng version 3. Pero para sa akin, yung puging-pugi ako sa version 3 mga tods, kasi sa headlights bago kumpara parang ang ano niya, ang pinaka datingan niya sa akin is parang facelift. Talagang pinacelift nila yung Aerox. Binago lahat, halos lahat ng body parts binago niya. And then talagang walang tulak kabigin na sasabihin mo na bakit ito lang yung binago, bakit ganito ganyan. Ito may bagong turning lights, LED lights, tapos may bagong headlights, bago yung bodyworks, na talagang masasabi mong maporma, and then talagang pinag-isipan na ilagay dito sa Aerox. Kasi talagang one of the most selling bikes or selling scoots dito sa Pilipinas yung Aerox 155. Kung ayaw mo nung mga kumbaga Tito concept yan, katulad ng NMAX, BCX, dito ka sa kung nalilitan ka sa Click 160 or nalilitan ka sa Click 125, ito yung mga katapat niya dito ka na sa Aerox. Ang pinakakatapat niya ngayon ng Aerox ay ADB 160, which is wala pang masyadong update simula nung nilabas noong 2022 kung di ako nagkakamali. Ito may bagong update na naman si Yamaha, Aerox version 3, na talagang sulit na sa magagastos mo. Kung halimbawa may-ari ka ng previous version or version 1, talagang ito sulit ka. Halimbawa ibenta mo yung version 2 mo para sa version 3, sulit talagang yung sa dito pa lang sa dashboard pa lang masasabi mo nung napaka-porma. Talagang kakaiba din kumpara sa dating version na typical na kasama ng pairings yung dashboard. Ito talagang parang nakabukod siya na maporma tingnan, parang sports bike feeling yung pag tumingin ka sa dashboard mo, parang naka sports bike Tapos sa performance mga tuds, napakaganda din ang naging performance ng bagong Aerox. Kasi yung hatak nagbago, yung acceleration nagbago, and then sana naman yung fuel consumption is nagbago din, sana naman nga. Kasi yung mga Aerox is typical or talagang kilala sila para sa pagiging malakas sa gasolina. Ang gusto ko lang sana na naging update pa nitong Aerox is nilakihan nila yung tangke. Kasi nandito naman yung tangke niya sa baba Talagang masasabi mo malaki pa yung space sa pababa nito sa mga chassis. Kasi isa din yun sa mga ina-upgrade ng mga Aerox users and Max users, na pinapalaki pa nila lalo yung tangke para mas malayo yung marating ng motor mga tuds. Or mas malayo, or para sa akin pagka mas malaki yung tangke mo, mas matipid yung motor ewan ko lang din, kasi hindi ko pa din naman, wala pa rin naman ako natatry na Aerox na naka-upgrades yung tangke niya. So ayan, dito tayo sa may part dito magta-top speed. I-testing natin kung may kaibahan ba.
So nahako na kaagad kayo. Yung na-try ko na top speed ng Aerox namin is pumapalo lang siya ng 110. Mabilis niya kunin 100. Mabilis naman siya mag 100, pero pagka yung duluhan na hindi na siya masyadong umaarangkada. Ang pinakamatulin na version, kung matesting natin to, pinakamatulin na version para sa akin is yung version 1. Kasi kaya mong ipa 120 yun eh. Hindi kumpara dito sa mga bagong version na 110, 115. Depende pa rin sa may dala yon, mga tuds. Yun ang sinasabi natin, mga tuds. Bumawas na ulit ang gasolina natin. Kumpara sa dating Aerox, yung BBA nito maaga kasi kumakagat eh. Kaya para sa akin hindi ko masyadong ramdam yung BBA. Ang nagiging ramdam mo lang sa BBA kapag halimbawa na kumagat na siya, nagiging mas pino, mas uma-RPM yung motor. Kumpara sa version 2, mga tuds, mas ramdam mo yun eh, nararamdaman mo kasi parang mas maganit yung BBA nun bago kumagat eh. Lalo na siguro yung yung bagong NMAX Aerox Turbo. Kasi talagang ang kagat ng BBA sa mga motor is parang naka-turbo eh, parang lalabas yung boost eh, magbo-boost. Kaya ang tawag nila turbo, kahit wala naman talaga typical na turbo yung motor. Naka CVT lang siya. Naka CVT lang siya na di turbo. Iba yung ang turbo kasi na tinatawag ng Yamaha sa CVT na pwedeng mag-shift. Ang pulley noon electronically controlled. No? Yun ang tamang term doon. Electronically controlled yung kanyang pulley. Ang masarap din kasi dito, mga tools, naka-upright position ka. Tapos pogi patingnan yung motor. Kumbaga, kung ako papipiliin, halimbawa beginner ka, gusto mo maporma na kaagad ng motor, dito ka na kaagad. Pero syempre, sa akin, tatanungin pa rin yung budget mo. Kung alanganin mo naman pag bumili ka ng Aerox is magugutom ka, di ba? Di nakadepende pa rin nga pala yun sa budget mo. Bawa, doon tayo sa sobra-sobra ng budget mo, pinagpipilian mo ito, tsaka yung R15. Dito ka na. Kasi sa long term na paggamit, talagang magagamit mo kahit saan to eh. Hindi ka mangangalangan na katulad ko na kailangan ko paggamitin yung mas magandang motor or mas magandang posisyon ng motor para kumbaga halimbawa sa long ride, hindi kagad ako mapapagod, no? Ito, dito hindi ka mapapagod kasi upright position, mga tuds. Napakaganda. Upright position, tapos ang ganda ng performance ng motor. Talagang joyride ang mangyayari sa iyo nito. Ang gusto ko lang din dito sa mga Aerox tsaka sa mga NMAX, Mio, malakas sila sa ahon, mga tuds. Hindi kumpara sa mga EDB, PCX, Honda Click, Honda Beat na alanganin sa ahon, para bang nabibitin sila, nahihirapan sila sa ahon. Ganun yung pakiramdam ko sa mga motor na yun. Pero sa tipid at tipid, talo yung Aerox sa patipidan, mga tuds. Isa pang magandang ginawa ni Yamaha dito, yung ayun nga, nabanggit ko nga kanina na hindi mo naman masyado nga naman kailangan yung mga gayong bagay sa mga scooter. Kaya talagang naglalabas pa rin sila ng base model na katulad nito na entry level na Aerox. Sarap din ni banking eh, no? Ingat-ingat lang, maraming mga bato-bato. Na kumbaga sa mga taong simpletics lang, talagang ito na lang yung kukunin ko, hindi ko naman masyadong kailangan yun, hindi naman ako ganito ganyan na masyadong meticuloso sa motor. Gusto ko lang nakakarating ako sa point A to point B pero maporma, di ba? Yun yung ibig ko sabihin na kapag yung mga taong mga ganun is kumbaga kontento na sila, wala na silang hahanapin pa na ganito ganyan, kasi may navigation, may app connectivity. Ayun, isa pa nga palang issue ng Aerox, yung infamous na Horror 12. Tapos yung sa Y-Connect napupundi or nalolobat yung battery. Sabi nila, na narinig ko nung unang labas nito, tinanggal na, direct to ECU na ito, wala na itong socket.
na katulad nung nag-Horror 12. Kasi yung Horror 12 sa Aerox version 2, nasusunog yung socket nun eh, na papunta sa ECU, sa magneto papunta sa ECU. Kaya anong nangyayari, ayaw umandar ng motor kasi walang power na nagsusupply sa ECU eh. Ayun. Tapos dito naman sa Y-Connect, may module yan na siyang gumagamit ng Bluetooth tsaka ng GPS para yung motor mo malocate and then makakonekta mo sa cellphone. Ang problema naman, kahit hindi mo ginagamit yung motor, parang active pa din. Active pa din yung module. Ang problema kasi sa mga Aerox, ang liit ng battery niya. Kaya sa tingin ko, kaya hindi kayang i-sustain ng Aerox yung ganong picture or ng battery pala ng Aerox is maliit. Maliit yung ginawa ni Yamaha na ikinabit niya. Tagtag talaga. Ganda yung pang banking mga tunso. Sarap yung pang banking. Banking. Up game. Game on. Matulin, matuds. Taas ang hangin. 116. Okay, biga pa. 117. Yan. Ay, 117 lang. 117 lang. Sarap dito mag top speed no, mga tuds. Luwang ng daan. Hindi pa natin nabutan yung naka XRM no. Tulin talaga ng mga kolektor na are. 117 kilometers per hour mga tuds. May tulin din, stock yan, all stock. Tapos ano pa, maganit pa yung cylinder nito kasi naka 400 kilometers pa lang yan natatakbo. Lalo na to pagka dumulas-dalas na. Pero sa acceleration mga tuds, ang bilis lang eh. Ang ganda ng acceleration eh. Oh, temo ba naman yung acceleration na yun oh. Iniba din nila yung font ng speedometer oh. Ang ganda talaga ng pagka gumagawa ang Yamaha ng isang motor. Hindi sila nagpapaulit-ulit ng dashboard. Talagang kada motor may identity siya na ito ilalagay nating dashboard sa kanya. Ito ilalagay nating instrument panel, bagong fonts, bagong style. Laging ganon, hindi baga kumpara sa mga sa Honda na yung anong tawag doon, yung dashboard or yung instrument panel ng Honda Click naging dashboard na din ang lahat. Labo putang inang gara. Yang Honda ngayon pasipatipid na din para mas affordable kumpara sa Yamaha. Yamaha naman sige all in tira, pero makukuha mo naman din niya yung price, yung quality sa price na inano mo, sa price na ibinayad mo, makukuha mo din mga tuds. Uy, sarap i-banking Uy. OG talaga tong daan sa amin bankingan So orasan natin mga tuds. Orasan natin acceleration test ng Aerox version 3 0 to dutan. Gulat ko. Bilis oh.
siya. 0 to 100. Tuloy mga tods. So ayan mga tods, side by side ng bagong Aerox version 2 tsaka version 1. Version 1, version 3. Side by side.